March 28 ang simula ng 45-day campaign period para sa mga lokal na posisyon mula konsehal hanggang gobernador at pati mga congressmen. Isa pong bagay na kapansin-pansin sa halalan sa Pilipinas, madalas ay mas mainit at minsan mas madugo ang mga lokal na kampanya kaysa yung nasyonal. Yan po ay dahil mas personal ang eleksyon sa lokal na level. Mga magkakapitbahay minsan ang naglalaban, minsan magkakamag-anak pa. Kaya't balikan po natin ang mga maigpit na pinagbabawal ng batas pagdating po sa isang kampanya. Ito po ang minsan akala nating obvious, pero dahil nasa Pilipinas po tayo, marami pa rin ang pilit lumulusot sa problemang ito. Ang vote buying at ang vote selling. Sa ilalim po ng Section 261 ng Omnibus Election Code, ito po ang definisyon ng vote buying at vote selling. Ang pag-alok o ang pangako ng hindi lamang pera, pero pati ang pangako na ikaw ay gagastusan o kaya bibigyan ka ng trabaho o ng prangkisa o ng grants para po ikaw ay bumoto para po sa isang tao o para hindi ka bumoto para sa isang tao o kaya para hindi ka na lumabas ng bahay at bumoto. Opo, pati po yun, pasok sa vote buying. Ang teknik kasi ng iba, babayaran ng mga botante sa balwarte ng kanilang kalaban para huwag na pong bumoto. Wise, di ba? Bawal din ang pagpilit o yung pag-udyok sa mga empleyado, subordinates at pati mga parishioners na tumulong mangampanya o bumoto para sa isang kandidato. Bawal din ang biglaang pagbabago ng political boundaries o yung pagbuo ng mga bagong voting precincts o ang paglipat o pag-reassign ng mga empleyado ng gobyerno. Bawal ang mga new appointments, ang mga new hires at ang pag-create ng mga bagong posisyon. At syempre, bawal ang pagtaas ng sweldo at benepisyo ng mga empleyado ng gobyerno habang nasa election period. Bawal din po ang pagbigay ng mga kandidato ng mga donasyon habang nasa kampanya. Kasama sa mga pinagbabawalan ay ang kanilang mga asawa, kamag-anak to the second degree. At nako, ito pa po, minsan po hindi alam ng mga kandidato, bawal po mag-provide o magbigay ng free transportation, pagkain at inumin o anumang may halaga sa mga campaign sorties. So, bawal po ang pagbigay ng juice at mga pack lunch. Hindi naman po pinagbabawal ang pagbigay ng mga t-shirt at mga sombrero, basta po environment-friendly ang mga ito. Mahigpit din ang patakaran sa posting ng mga campaign materials. Hindi po pwede sa mga publicly owned electronic displays, mga public motor vehicles, mga mass transport, sa mga public waiting sheds at mga sidewalks, at lalo na po, hindi pwede sa mga eskwelahan. At higit sa lahat, suspendido ang mga permit sa pagdala ng mga barel. Lahat po. Ang pwede lang po ilabas ay ang mga barel na meron ng special permits na binigay ng COMELEC para lang po sa eleksyon na ito. Ang mga bodyguards, kailangan po aprobado rin ng COMELEC para sa eleksyon na ito. Ang meron lamang pong full exemption sa patakaran na ito ay mga matataas opisyal ng pamahalaan gaya po ng Pangulo at ng Bise, mga Congressmen at Senador, mga hukom ng Korte Suprema, Court of Appeals, at mga RTC at mga MTC at mga mataas na opisyal ng PNP at ng AFP. Sa madaling salita, kung wala kayong special permit galing po sa COMELEC, huwag na ninyong subukan magbit-bit ng baril. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.